bali-baliko o gulo-gulo yung kanilang mga statement. Di ho ba? O mag-iiyakan talaga. Bakit ganun? Hindi kami pinapaniwalaan ng mamamayang Pilipino. Bakit ganun? Eh, ang tingin sa amin ng mga Pilipino, eh kami pa ang sinungaling. Oo. Dahil yung mga pinagsasasabi po, nung kasama ni Baligod, That's sir. Naku, yung mga pinagsasasabi ng mga kasama ni Baligod, kasama na si Baligod, ay nagkokontrahan po yung mismong mga sinasabi nila. Di ba? Iisa-isahin ulit natin. May tinanong, o ilang maleta ang dinala nyo kay Bongbong Marcos? Ang sagot ng tao, 3. Tinanong ulit yung isa, ilan ang maletang dinala nyo kay Bongbong Marcos? 5 naman daw ho. Bakit napasama dyan si Congresswoman Leila de Lima samantalang hindi naman siya congresswoman noong mga panahon na yon? Ano ang maitutulong ni Congresswoman Leila de Lima noong mga panahon na yon na hindi siya congressman, at bakit nyo bibigyan ng pera? Sagot nito si Baligod na oversight lang daw si de Lima. From maleta, naging paper bag, naging expandable folder, naging susunod ho, ampaw na lang po yung mga na-receive ng mga congressman o na-receive ng mga pinagbibintangan nila o na-receive ni Pangulong Bongbong Marcos, ampaw na lang po susunod niyan. Kasi nga ho, mga nadudulas. So kada madudulas ho, papangatawanan nila na ganon. So yung from maleta, wala na, iba na. Expandable folder na lang ho ang labas, mga bossing. O eto pa, binabanatan ngayon ni Baligod. Ito pong si Director Melvin Matibag, no? Sabi ni Chay Chair, daming inconsistencies. Paano mo pa sila paniniwalaan? Mga loko-loko. Tsaka ho, mga bossing, bilang isang NBI director o bilang NBI, kung makikita mo yung kanilang mga press conference, kung makikita mo yung kanilang mga pinagsasasabi ho, salu-salo nga to balu-balok to no? Isang tao magsasalita, tapos kapag mga kinalaunan na po yung sinabi niyang yon, maglalaban na din po. Okay, maingay. Naku. Okay, maingay namin, natutulog. Ngayon, pakinggan ho natin si Baligod, mga kababayan. Sir, sabi ni Director Matibag, dapat daw palitan ng mga ex-marine yung kanilang abogado. Bilang kayo po ay iniimbestigahan din ng Bureau ngayon. Paano nila papalitan yan? Siya pasimuno niyan. Di ba? Bakit ko masasabi o bakit ko po sinasabi yun, mga bossing? Kitang-kita naman po sa kilusan at galawan po nila. Ang nakikita kong naging sitwasyon dyan, mga boss, no, maaaring mali po ako. Pero ito po lang yung sa pananaw ko, at ito, yung tingin ko kung paano nabuo itong grupo na ito. Defensor tapos Baligod magkasama. Kita naman natin di ba? Tapos naghanap ng mga tao na tatayo sa likod nila, dapat mga marino o dating marino o mga dating sundalo upang sa ganon, nako, eto na, lagot na si Bongbong Marcos. Bakit? Kasi mga sundalo na o mga ex-marine na yung mga tumatalikod sa kanya. Kasi ang gusto nilang i-portray dyan, mga bossing, is yung dati, kagaya, di ba? Nung mga dating presidente. Tumalikod na si FBR. Tumalikod na si ganito. Tinalikuran na ng mga kasundaluhan niya ang presidente natin. Ganon. Yung mga kasama naman nila, mga ano na yan mga retired, mga ex, yung iba pa nga ho yata, mga bossing, natanggal sa serbisyo. Di po ba? Hindi ho sila kasi makakuha ng mga active na kasundaluhan at mga militar ho. Kasi walang sasama sa kanila. Dahil po ang normal na tao, maiintindihan po na etong mga ito, paikot lang ang ginagawa. Sabi ni Nick Candido, para i-connect kay Gutesa yung narrative nila. Yes ho. Nawalan ng silbi kasi yung Gutesa Nawalan din ho ng silbi yung Saldico. Biruin mo, akala nila mapapabagsak, mapapababa nila si Pangulong Bongbong Marcos.
dahil doon sa Saldico na video? Wala. Iyak. Nga. Lak ng putek yung mga DDS. Saldico, naku. Dati galit na galit kay Saldico. Tapos yung nalaman na kakampi nila si Saldico. I-save na daw si Saldico. At all cost pa. di ba? Nung una, inilatag, nakita yung mga diskaya. Nasa top 50, nakita yung mga ghost project, nakita yung mga kasinungalingan. Nakita, nahalata sa Senado ni Marcoleta o sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta na may inconsistency yung mga diskaya, na sila yung mga nandun sa ulo. Gagalit yung mga DDS. Tapos nung nalaman nila, kakampi pala nila yung mga diskaya, protect diskaya at all cost naman daw po. Kundi ba naman gago tong mga DDS na ito? di po ba? Ang bilis mga magbago ng utak. Kapag kayong against kay Pangulong Bongbong Marcos, kamping-kamping agad sila dyan. Hindi na nila pinag-iisipan, mga bossing. No? Kahit na alam nila na inuuto na lang po sila, ay sige, paniwalaan natin. Okay lang yun. No? DDS tayo. Idol natin, mga Duterte. Ganun ho ang mga DDS. Wala nang rebisa-rebisa. Wala nang pag-aaral. Huwag na nating alamin. Basta importante, kalaban ni Marcos yan, kampihan natin. Ganon ang estilo ho nila, mga kababayan. Mary Bioli, shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Aurelia Ademnia. Sir, sabi ni Director Matibag, dapat daw palitan ng mga ex-marine yung kanilang abogado. Bilang kayo po ay iniimbestigahan din ng Bureau ngayon. Dapat lang, sablay eh. Di ba? Kadalasan siya pa yung naglalaglag doon sa mga ex-marine Your reaction on that, sir? Naku, sinabi ba yun ni Director Matibag? Kasi kung i-quote kita, kung sinabi niya yun, para siyang nagtatanga-tangahan. Hindi niya alam ang batas. Tanga. miski naman ako, kunyari, ako yung abogado mo. Unang araw mo pa lang, papalitan ka na namin. Di ba? Unang araw pa lang nakita ko ilang beses sumablay yung mga pinagsasasabi mo. Ilang beses nagkontra-kontra yung mga pinagsasasabi nito. Palit agad sa akin to, mga kababayan. Di ba? Hindi niya alam ang regulasyon. Bakit? Wala bang karapatan ang mga 18 Marines na pumili ng sarili nilang abogado na Putek na yan. Abogado, hindi naintindihan kung ano yung sinabi. Kaya sinabi na dapat palitan kasi mahina ka. Yun lang yun. No? Kung si Marcoleta, lowest rank, mukhang mas low, ewan ko kung ano na lang po ang masasabi at kung ano na lang po ang ranggo nito bilang lawyer, mga kababayan. Kaya sinabi na palitan ka o sinusuhestyon o suggestion na palitan ka kasi mahina ka. Ikaw mismo ang naglalaglag doon sa mga 18 marites. Yun. No? At sasabihin, wala po bang silang karapatan na pumili po sila ng sarili nilang abogado? Hina, boss. gusto nila. So I think, pero dahil sinabi mo yan, ako may doubt ako na sinabi niya yan, ha? Dahil alam ko na abogado siya. Dapat din daw. Sabay ka ng paano? Ako may doubt ako kasi alam ko na abogado ka. Boss, unang araw pa lang, tsugi ka na kung ikaw yung abogado ko. Kasi kayo sir may abogado. Since Yeah, na rin oo. daw po kasi. Ito yung abogado ko matalino yan, ng Alpha Law, no? Si Attorney Maynard Panela. Shoutout kay Attorney Maynard Panela. Magaling ho yan, dyan ho kayo pupunta. Wala naman tayo sa korte. Kung nasa korte ka, it is advisable kung abogado ka na magkaroon ka ng sarili mong abogado pag nasa korte. Sa ganitong investigasyon, walang ganung rule, no? In fact, Pero takot naman sila, mga kababayan. Catalina Dumangon, shoutout po. Takot po, mga bossing, na takot naman ho sila, mga kababayan, na na magpa-question and answer o magpa-cross examine para mapatunayan, malaman kung totoo talaga yung kanilang mga pinagsasasabi o mga paikot lang po. Sabi ni Tomas Cloma, ni Tomas De Castro, 18 jukebox, ex-marine.
bad karma ang balik sa kanila, pati handler nila. Correct. Maski abogado ka sa trial stage, you can read the entire rules of court. Walang magsasabi dyan na dapat magkaroon ako ng sarili kong abogado. Pero for practical reasons, unwritten rule yun sa aming mga abogado na kung ikaw ay nasa korte, kumuha ka ng sarili mong abogado. Pero that is an unwritten rule. Sandali lang, Baligod, babasahin ko ito. Sabi ni ni Kaya, si Baligod, may kliyente ba yan? Hindi ko ho alam. Actually, bigla ko na lang ho narinig. Baligod, no? Yung kasama daw nung ex-marine. Pero nakikita na yata siya dati. Nakasama ng dating Pangulong Duterte. Si Baligod, may kliyente ba yan? Bago pumutok ang Marites, kaya kinuha ng mga bataan ni Sara, yan, alam nila, papatol yan kasi low class na abogado yan. At saka ho, nakikita na po yan mga bossing, no? Dati, na gaganong-ganon nga po, uy, putak, nakakalimutan na natin mga kababayan. Yung alin ho, nakakalimutan natin yung yung mga kasulid o isang bagsak, sulid! Tapos yung kamao, huwag nyo kalimutan. Comment nyo, sulid! Tapos kamao na nakaganyan. Tapos kulay green na heart. Wala, namimiss ko na sila. Yung mga DDS, namimiss ko na po yung sasabihin, Mark Ramos, bangag ka. Wala na nagsasabi, namimiss ko na yung, bayaran ka din. Magkano bayad sa'yo? Tsaka yung los nemo. Putek na yan. Nasa na kayo? Sinasabi niya, padami kami. No? Sinasabi ho kasi nila, padami sila ng padami. Pero sa nakikita ko, dito ho, sa mga vlog natin, wala nang mga los nemo boys. No? Wala na po yung mga bataan ni Kibuloy. Ano yun? Nakalimutan nyo na din si Kibuloy? Attorney, moving forward na lang yung pakay natin today. Just a quick recap na lang. Ang hiningi sa amin ng NBI, Oy, pakita ko. Ha? Tatakbo ka ba? Lalakad lang yan.